Okay, so magandang gabi sa atin. Purihin ang Panginoong Diyos. Salamat sa Panginoon. Tayo ay magkakasama muli, mga kapatid, sa pag-aaral. Okay, so praise God. Amen. Now ay nasa mabuting kalagayan tayong lahat, mga kapatid. At ang puso natin ay lalo nawang nauuhaw sa Panginoon, sa salita ng Diyos, at sa presensya ng Panginoon. Bilang mananampalataya ay dapat habang tumatagal tayo sa Panginoon ay lalo natin siyang nakikilala at nakikita natin na habang tumatagal nakakakita tayo ng pag-asa sa Diyos, mga kapatid. Amen. Amen. Praise God. So, sa hindi pagtatagal, mga kapatid, for the sake of time, ay tayo manalangin, panandalian sa gabing ito. Bago tayo dumulog sa pananalangin, ay dalangin ko't hiling na naway nasa mabuti tayong kalagayan. Amen. Ngunit, kung hindi man, lagi kong sinasabi, kung hindi man maayos ang ating kalagayan, ay manatili lang tayo sa Panginoon at maayos din ang lahat, mga kapatid. Amen. Purihin ang Panginoong Diyos. So, imbitahan ko kayong manalangin, panandalian, upang ang basbas ng Panginoon ay sumating pag-aaral, mga kapatid. Okay, so let us pray, mga kapatid, sa gabing ito. Praise God. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, salamat po, Panginoon. Ikaw po ay tapat sa amin, ikaw ay mabuti, ikaw ay laging nariyan, Panginoon. At alam namin, O Diyos, na ikaw po ay sumasa amin, Panginoon, sa tagpong ito, na kung saan kami po ay may pagkakatipon, online, Panginoong Diyos, Lord God. Patuloy mong lukuban kami ng iyong banal na dugo, Panginoon. Samahan mo ang bawat isa, Lord God, ng kagalakan sa presensya mo. Lord God, kagalakan sa pag-aaral, sa paglago, Lord God, sa pananampalataya at kagalakan sa mga salita mo, Panginoon. Lord God, bless mo ang bawat pakinig ng bawat isa. Samahan mo kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu na siya magbibigay ng kaliwanagan sa amin. Kaya Lord God, habang ang iyong lingkod ay nagtuturo, Panginoong Diyos, ikaw po ang magbigay ng karunungan, kaunawaan at kaalamang nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord God, salamat sa gabing ito, Lord God, habang sinasaway din naman namin ang mga posibleng hadlang, Panginoon. Sa pangalan mo, Jesus, at malaya nawa, Panginoong Diyos, ang kalooban mo siyang maganap, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Pagpapala, Panginoong Diyos, sa pag-aaral, Lord God, ng iyong salita. Igawad mo sa iyong mga anak, Panginoon, sa gabi. Salamat, Panginoon. We give you all the glory. We give you all the praise. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray all these things. Amen. Amen.
Praise God. Now unto the King eternal, immortal and invisible, the only wise God, the honor and glory forever and ever. Amen. So, sa gabing ito, mga kapatid, ay meron muli tayong bagong talakayin na nababagay sa ating mga praise God. Marahil ito ay magsilbing paalala sa ilan at patuloy na kaalaman sa ilang mga kapatid. So sa gabing ito, April 16, 2024 ay meron tayong talakayin na mayroong pamagat na nagsasabing the life in the faith. Ang buhay sa pananampalataya. Okay. At sa ating Tuesday Mana, yan ang ating pag-aaralan, mga kapatid. Series nating pag-uusapan. Ganun pa man, ito ay matagal nang naipapangaral dito sa atin, mga kapatid. Matagal ko nang naipangaral yung bahagya nito. Ngunit ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay mas maganda pag naituturo. Dahil sa unang mananampalataya sa Book of Acts, nariyan ang pangangaral at nariyan ang pagtuturo. Okay? Pero mas marami, mga kapatid, ang pagtuturo. Okay, dahil sa pagtuturo ay mas naipapaliwanag itong mga kapatid. Yan. Kaya, mga kapatid, dalangin ko na ang buhay natin bilang mananampalataya ay makita natin sa pag-aaral na ito, lalo na sa pagtatapos ng series na ito, mga kapatid, upang lubusan na makita natin at mapaalalahanan tayo na meron nga naman tayong buhay na nauukol sa mananampalataya. Okay, kaya ito ang simula, mga kapatid. Amen. Ito ang first part or introduction ng talakay natin. Ang teksto natin ay masusumpungan sa 2 Corinthians chapter number 13, verse 5 and 6, mga kapatid. Okay? So, ang teksto natin ay isinulat sa mananampalataya. Okay? Kaya, napakahalaga niyan na makita natin lagi na kaya nga kailangan natin ng tagapagturo. Dahil ang salita ng Diyos na yang Biblia na meron tayo, mga kapatid, ay hindi lahat tumutukoy sa isang klase ng tao. Kaya kapag hindi natin alam ang Biblia, meron siyang pinapatungkulan, mga kapatid, at gagamitin mo sa buhay mo, sa isang anggulo ng buhay mo, ay maaari kang maliligaw. Kaya nga, ito yung patunay na napakaraming relihiyon, mga kapatid. Okay, kagabi lang may kinausap akong kapatiran na hikayat sa ibang pagtuturo sa labas, mga kapatid. At ang alam niya, yun yung tama, mga kapatid. Salamat sa Diyos at nakausap ko naman siya, mga kapatid, kagabi. Kaya sabi ko sa kanya, ito, mga kapatid, ang Biblia, kapag wala tayong tamang kaunawaan at gabay, maaring maligaw ka. Dahil may sulat diyan na para sa mga hindi mananampalataya, sa makasalanan. May sinulat diyan para sa mananampalataya. Ayan, yun yung pag-uusapan natin ngayon, mga kapatid. May mga sulat diyan na para sa mga ministro ng Panginoon. Okay? Meron dyan sulat para din sa kaaway. Okay, kaya kapag
basta-basta natin gagamitin ang mga bersikulo na yan sa buhay natin, na walang tamang kaunawaan at tamang pagpapaliwanag, ayan mga kapatid, magbubunga yan ng maling pananampalataya. Okay? Kaya of course, for us to have na tama yung pananampalataya natin, kailangan tama din yung kaunawaan natin sa mga salita ng Panginoon. Ayan. Kaya itong particular na verse na babasahin natin ay tumutukoy ito sa mananampalataya. Okay? Kaya huwag kayong maliligaw. Hindi porket marunong na tayong bumasa ng Biblia at meron ka ng Biblia, alam ko na ito, kaya ko na ito, at matagal na ako sa Panginoon. Ayan, minsan yung nakakapagpadaya dahil ang isang malaking mandaraya sa buhay ng tao, mga kapatid, palagi nating pinagbibintangan yung demonyo eh. Ang pinakamalaking mandaraya sa tao ay ang ating mga sarili. Dahil ang sarili natin, ang isipan natin ay laging nagsasabi na yan ay tama. Yan ang tao. Kaya nga, yan ang kinakatakot ko. Na mawala ako sa Diyos dahil pag wala na tayo sa Diyos, hindi mo na makikita yung tama na nagmumula sa Panginoon kung hindi sa ating sarili. At masusumpungan na lamang natin na mali tayo sa bandang huli. At yan yung nakakalungkot, ma. Amen. Kaya sa gabing ito, purihin ng Panginoong Diyos, mga kapatid, ito ay sulat para sa mananampalataya, mga kapatid. Amen. Na naway maunawaan natin ang lubos. So, 2 Corinthians chapter 13, verse 5 and 6. Ganito po ang pagkakabasa. Sabi dito, examine yourselves as to whether you are in the faith. Okay? So, may trabaho din tayong mga mananampalataya, mga kapatid, para sa ating sarili. Okay? At ang trabaho na yan ay ito. You need to examine yourself. Okay? From time to time, merong mga paalala sa atin, may mag-guide sa atin sa church. Kaya maganda talaga sa church. May magtuturo sa atin sa church. Pero, ang bilin, mga kapatid, sa mga mananampalataya, dahil ikaw ang mas nakakakilala ng sarili mo. Mga kapatid. Okay? Sa church, ilang oras lang tayo sa church, mga kapatid. At hindi tayo araw-araw sa church. May mga pumupunta pero hindi tayo araw-araw. Amen. Hindi araw-araw ang ating gawain. Pero ikaw, mga kapatid, ay lagi mo, siyempre, nakikita mo yung sarili mo eh, mga kapatid. Kaya, binigyan tayo ng isang gampanin, mga kapatid, bilang mananampalataya na eksaminin natin yung mga sarili natin. Saang bagay? Whether you are in the faith. Kung ikaw pa ba ay nasa pananampalataya. Kaya nga hindi ito sinulat sa hindi mananampalataya dahil bakit inuutusan ng apostol na i-check yung sarili mo kung nasa pananampalataya, kung wala ka pa sa pananampalataya. So malinaw na itong talatang ito ay sinulat sa mga mananampalataya para bantayan mo yung sarili mo, eksaminin mo yung sarili mo kung ikaw pa ba ay nandiyan sa pananampalataya. Kaya nga, dahil hindi lahat ng araw kasama niyo kami, mga kapatid. Hindi lahat ng araw ay may nagpapaalala sa iyo. Okay? May mga panahon, karamihan, ikaw ang nagdidesisyon para sa sarili mo. Kaya ngayon yung trap sa isang tao, mga kapatid, that what we think, mga kapatid, tayong mga tao, everything na naisip natin para sa sarili natin ay tama. Ayan. Okay, yan yung
Nakakatakot mga kapatid. Na kung totoong may tama, ang una talaga, ang tama, lagi ang Panginoong Diyos. Kaya nga nakikita na lamang natin yung pagkukulang natin, kamalian natin, pag tayo'y sumasa Panginoon, mga kapatid, lalo na pag nasa pagtitipon. So examine yourselves as to whether you are in the faith. So mga kapatid, test yourselves. Tignan mong maigi, subukin mo. Kung ikaw pa ba ay nasa pananampalataya. Do you not know yourselves that Jesus Christ is in you? So mananampalataya talaga ito mga kapatid. Unless, okay, nasa iyo si Jesucristo, maliban na lang, indeed you are reprobates or disqualified. Yan yung nakakatakot mga kapatid. Okay? So nasa atin ang Panginoon bilang mananampalataya, mga kapatid, maliban na lang kung tayo ay tinakwil na, sabi sa Tagalog. Yun ang nakakatakot mga kapatid. Kaya nga, napakahalaga na trabaho nating bantayan. Kaya kasi pag ang tao kasing naligaw, ang daming pwedeng sisihin. Ayan. Si brother, si sister, si pastor, si ganito, si ganyan, si demonyo. Pero mga kapatid, bilang mananampalataya na nakakaalam na ng mabuti para sa paglilingkod natin at relasyon natin sa Diyos, ay pinagkakatiwalaan tayo ngayon. Pinagkakatiwalaan tayo ngayon na tayo mismo ang mag-examine, subukin ang sarili natin kung tayo'y nasa pananampalataya pa, dahil kung ikaw ay nasa pananampalataya pa, si Kristo ay sumasa iyo. Maliban na lang nga daw kung ikaw ay reprobates, disqualified, or tinakwil na mga kapatid, yung nakakalungkot. Kaya nga, pag-aralan natin yan mga kapatid. Nung una kong narinig ito, hindi ko makalimutan, yung word na reprobate. Nung una kong narinig yan, mga kapatid, siguro year 2000, 24 years nang nakalipas. Takot na takot ako nung narinig ko yung reprobate. Pinangaral ito, mga kapatid. Takot na takot ako. Sabi ko, Lord, kahit anong mangyari, huwag mo akong gawing reprobate. Nakakatakot. Dahil pag reprobate ka, wala na, mga kapatid. Alam mo, sa sarili mo, lahat na tama na yung ginagawa mo. Wala ka nang pinapakinggan. Mga kapatid, nakakatakot dahil wala na si Kristo, wala ka na sa pananampalataya, wala nang direksyon, mga kapatid. Nang alam mo, sumasayo pa rin ang Diyos. Nakakatakot, di ba? So yung verse 6, but I trust, sabi dito, that you will know that we are not reprobates. Salamat sa Diyos. Or disqualified. Okay? So nawa, mga kapatid, wala pong reprobate dito, mga kapatid, naniniwala pa rin tayo sa pagtuturo ng salita ng Panginoon. Amen. Nakikita pa rin natin ang ating kakulangan. Amen. Nakikita pa rin natin ang ating Diyos na siyang sasandalan natin ng katotohanan at kabutihan, mga kapatid, na sa ating mga sarili ay wala tayong magagawa. Purihin ang Panginoong Diyos. Mamaya, matatalakay natin yan, mga kapatid. So dito, mga kapatid, sa talatang ito na ating nabasa, dito magmumulang series ng ating aralin, mga kapatid. Mayroon tayong mapapansin dito, mga kapatid, na tignan natin kung tayo pa ba ay nasa pananampalataya. Okay? Hindi po dito sinasabi na examine yourselves if you still have faith. Hindi po yun, mga kapatid. Hindi po yun ang sinasabi. Okay? Napakalinaw. Hindi sinabi na test yourself, examine yourself, kung mayroon ka pang pananampalataya. That's not what it says, mga kapatid.
Ang malinaw na sinasabi dito, mga kapatid, ay examinin mo yung sarili mo kung ikaw pa ba ay nasa pananampalataya. Kaya nga ang ating pag-aaral ay ang buhay sa pananampalataya. Okay? Hindi yung buhay na may pananampalataya. Magkaiba po yun, ha? It is, mga kapatid, totally different. Okay? Yung buhay na may pananampalataya at ang buhay sa pananampalataya. At yun ang ating pag-uusapan, mga kapatid. Okay? Dahil magkaiba ang salitang ang pananampalataya sa pananampalataya mo, sa pananampalataya ko. Okay? Actually, minsan nga sa church, marami pang nagbabangayan dahil kahit meron tayong iisang pananampalataya, meron tayong mga kanya-kanyang pinaniniwalaan. Ayan, siguro malinaw na ito mga kapatid sa atin. Iisa ang pananampalataya pero marami tayong pinaniniwalaan. Kaya nagkakaroon pa rin ng kaguluhan minsan sa church, mga kapatid. Okay? Magkaiba yung pananampalataya mo sa kung ikaw ba ay nasa pananampalataya. Okay? Pero tiyak ako, pag ikaw ay nasa pananampalataya, meron kang pananampalataya. Pero, hindi ibig sabihin na meron kang pananampalataya ay nandoon ka na sa pananampalataya. Sana hindi ako nagdudulot ng confusion dito, mga kapatid. Tulungan tayo ng ating Panginoong Diyos. Okay? Malaking pagkakaiba na meron ang tao ng paniniwala at pananampalataya na ang tao ay wala sa pananampalataya. Ang tao ay nasa pananampalataya na tiyak ako na meron siyang pananampalataya. Okay? Sana wala akong na ililigaw sa inyo, mga kapatid. Para pababawi na lang natin. Ayan. Lahat ng tao may paniniwala. Kahit hindi nagsisimba. Kaya nga sila hindi nagsisimba kasi mayroon silang pinaniniwalaan eh. Okay? Sabi ng Biblia, the fool have said, mga kapatid, there is no God. So yung mga tao na wala sa Diyos, hindi naglilingkod sa Diyos, ay pinaniniwalaan. Okay? So, malinaw siguro ito, mga kapatid. Pero ang pananampalataya, sabi ng Biblia, ay iisa lamang. Okay, yan ay naisulat, mga kapatid, sa Efeso. Chapter 4, verse 5, ang sabi dito, one Lord, one faith. Isa lang, mga kapatid. Isa lang. One faith, one baptism. Isa lang. Pero ang paniniwala, marami. Pinag-aawayan ang Biblia, pinagtataluhan ang Biblia. Kahit iisa lang ang tinuturo ng Biblia na pananampalataya. Dahil nga, meron tayong kanya-kanyang paniniwala, mga kapatid. Okay? So, minsan, mga kapatid, ito, minsan, the key word is minsan. Minsan, hindi tayo safe sa ating pananampalatayang sarili, sa ating paniniwala. Minsan. Okay. Hindi tayo safe. As long, mga kapatid, lalo na pala, pag ito hindi nakalinya sa pananampalataya at pagtuturo sa salita ng Panginoon. Okay. Pero kung ikaw ay nasa pananampalataya
ikaw ay safe dahil, sabi ng teksto natin, sumasa iyo ang ating Panginoong Jesucristo. Okay? Kaya wag tayong masatisfied na mayroong pananampalataya. Okay? Dahil ang titignan natin at babantayan, ang mahalaga, dapat tayo ay nasa pananampalataya. Okay? Mga kapatid. Dapat lahat ng pumapasok sa church ay hindi lamang may pananampalataya, kung hindi tumatayo, nabubuhay sa pananampalataya. Mga kapatid. Ultimo ang kaaway, mga kapatid. Yan. Bigyan ko kayo ng halimbawa na pwede kang may pananampalataya na wala ka sa pananampalataya. Okay? Ayan, pababawi natin. Pwedeng meron kang paniniwala sa Diyos na wala ka sa pananampalataya at wala ka sa Diyos. Okay, meron tayong bersikulo dito, mga kapatid, sa James chapter 2, verse 19. Sabi dito, you believe that there is one God, you do well. Kaya pag naniniwala tayong may isang Diyos, magandang ginagawa natin. At salamat sa Panginoon, naniniwala tayo na mayroon lamang nag-iisang Diyos, mga kapatid. Amen. So mabuti, sabi ng Biblia, na naniniwala tayo may isang Diyos. Even the demons believe and tremble, mga kapatid. Dahil kung merong, mga kapatid, mas naunang nakakita sa ating mga tao, sa ating mananampalataya, sa Diyos, nauna yung mga kaaway, yung demonyo, mga kapatid. Kaya lang naunang kasama ng Panginoon sa langit ay ang mga anghel. Anghel sila nung una eh. Okay, mga kapatid? Na alam nila, okay, kung sino ang Diyos. Alam nila kung ilan ang Diyos, mga kapatid. Kaya sa mundong ito, nakakatakot, usapang paniniwala. Ang dami ng taong naniniwala na maraming Diyos, 3 Diyos, higit sa isa. Salamat sa pananampalatayang ito na kung saan narito tayo, mayroon lamang talagang nag-iisang Diyos. Amen. Na itinuturo mula sa lumang tipan hanggang sa mga alagad, mga kapatid. Amen. Purihin ang Panginoon. So, ang demonyo ay naniniwala na meron lamang iisang Diyos. So, may paniniwala siya sa nag-iisang Diyos, pero wala siya sa pananampalataya. Okay, so malinaw na ito, mga kapatid, ha? Kaya huwag tayong magpapalinlang. Yan. Okay? So, madali tayong pumalakpak sa mga taong may pananampalataya, may dakilang pananampalataya. Pero ang tanong, sila pa ba ay nabubuhay sa pananampalataya, mga kapatid? O sila na yung namimili? Dahil meron nga silang pananampalataya, sila na yung namimili ng mga bagay-bagay patungkol sa paglilingkod sa Diyos. Nakakatakot, mga kapatid. Nakakatakot. Okay, mag-aral po tayo, matuto po tayo, mga kapatid. Amen. Purihin ang Panginoong Diyos. So, ang talakayin natin, sa buhay mananampalataya, unang-una ito, mga kapatid. Ang buhay sa pananampalataya ay nabubuhay din tayo espiritual. Ito tayo, mga kapatid. Sa buhay pananampalataya, hindi lamang po yan, magkakaroon tayo ng ganito. May Diyos. Ayan. Pag faith kasi ang lesson, napaka-safe. Gustong-gusto ng lahat, kahit demonyo nga, gusto yung lesson na yan.
Yang faith, mga kapatid. Dahil walang tatamaan mga kapatid, hallelujah, milagro dito, milagro doon, mga kapatid. Yan ang bunga ng pananampalataya. Pero hindi lamang yun ang pag-uusapan natin. Sa pananampalataya, ang wala ay magkakaroon. Ayan. Sa pananampalataya, ang Diyos ay dirinig ng panalangin. Ang sarap pakinggan yan mga kapatid, yan ay napakinggan na natin ng matagal na, ilang libong taon nyo na narinig yan, mga kapatid. Ngunit ang mahalaga sa buhay sa pananampalataya, ayan, ay nabubuhay din tayo spiritual. Okay, mga kapatid? Hindi lamang yan sa mga, yung mga dakilang bagay na kaya nating paniwalaan. Sa buhay, pananampalataya, at mananampalataya, amen, mayroon din tayong buhay espiritual na dapat nating isaalang-alang. Okay? Kasi mga kapatid, sa buhay mananampalataya, naglalaban kasi ang kung pinanganak sa mundong ito at pinanganak sa kaharian ng Panginoon. Naglalaban niya. So kung pinanganak ka sa mundong ito, ayan, laman ka, may laman ka. At the same time, pag pinanganak ka, spiritually, mga kapatid, sa kaharian ng Panginoon, meron ka ng iniingatan ding isang tinatawag ng Biblia na inward man. Okay? Yung nasa iyo na may karapatan sa kaharian ng Diyos. Hindi po ito ang magmamana, sabi ng Biblia, flesh and blood will not inherit the kingdom of God. Sabi sa Ilocano, lasag kendara, han nga tawiden, ti pagaren, iso nga daytoy nga nayanak dito'y lubong, kakabsat, haan nga agtawid, ti pagarian ti Apo, iso nga masapul nga mayanak ang mabaliwan. Okay? Kailangang maipanganak ulit na yang ikalawang kapanganakan mo ay ang spiritual na ikaw na magkakaroon ng karapatan na pumasok sa kaharian ng langit, mga kapatid, na hinanda ng Panginoon sa mga taong nananampalataya sa Diyos at sumusunod sa Kanyang kalooban. Kaya, mayroong struggle dito. Ayan, mga kapatid. Diba? Pag nasa buhay pananampalataya ka na, sabi nga ng Bible, mga kapatid, sa Galatians 5 verse 17, for the flesh lusts against the spirit. Ang itong laman natin ay kontra ito, lumalaban sa spiritual na bagay. And the spirit against the flesh. Pag tanungin mo din yung spiritual, na meron tayo, mga kapatid, galit naman din siya, laban siya sa mga bagay na gawain ng laman. Okay? And these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. Ito ay laging magkakalaban. Kaya nga, mga kapatid, noong wala pa tayo sa pananampalataya, okay, idi awan tayo pa iti daytoy kapamatihan tayo pa agserserbi ti Apo, walang struggle. Ayan. Pwede mong ibihis lahat ng gusto mong ibihis. Tama ba ako, mga kapatid? Okay? Pwede mong kainin lahat ng pwede mong kainin. Nung wala ka pa sa pananampalataya. Di ba? Pwede mong salitain lahat ng gusto mong salitain. Nung wala pa tayo sa pananampalataya, malaya tayo, walang bumabagabag sa puso natin. Amen. Nung wala pa tayo sa pananampalataya. No? Pero ngayong nasa pananampalataya na tayo, may iniingatan tayong spiritual sa buhay natin. Na hindi lahat ng pananamit ay ibibihis natin.
na hindi lahat ng pagkain ay kakainin natin at hindi lahat ng salita ay sasalitain natin. Amen, mga kapatid. Praise God. Noon, kahit anong damit natin, kahit may tatak na marijuana, naalala ko yung anak ng kapatiran noon, may pasalubong sa akin. Pastor, may bibigay ako sa iyong sombrero. Oh, sige kako, thank you. So, tinignan ko yung sombrero, mga kapatid. Mayroong tatak na marijuana dito sa gilid. Sabi ko, pasensya ka na, kako. Gusto ko sana, pero hindi po pwede. Meron namang marijuana, kako. Hindi po pwede yan. Mga kapatid. Ang pangit, no? Pinopromote mo yung droga pag ganon. Tapos sabihin mo, may relasyon ako sa Panginoong Jesucristo. Okay, ang damit mo ay Sampion. Sampion, Ken, Marlboro. Alak, mga kapatid. Katulad niya noon, mayroong pastor noon namigay ng damit. Di rin naman niya siguro alam. So, nakita ko yung itim, tapos may star na pula. Sabi, okay, ito, akin na lang ito. Kasi namimigay sila ng damit. Galing sa ibang bansa. Mga kapatid, sinusuot ko naman, mga kapatid. So, sa damit pa lang, humingi ako ng tawad sa Diyos. So, lagi kong sinusuot. Wala namang nagsisita sa akin. Hanggang sa isang araw, mga kapatid, nagpipicture na, meron ng Facebook, ayan, nagkaroon na ng Facebook. Suot-suot ko yun pagkatapos naming maglaro ng basketball. May nakapansin, sabi niya, sino po yung nakasuot ng black na pastor? Siguro hindi niya alam kung ano yung suot-suot niya. At talaga namang hindi ko alam. Yung Heineken na alak, mga kapatid. Wala namang alak na ganun dito. Lalo na noon. Ang alam ko lang na alak noon, mga kapatid, mga pundador. Yan. Yan lang. Mga natikman namin noon, mga kapatid. Bilog, yung gin, Emperador, Tanduay, Gilbis. Hindi ko naman alam yung Heineken na yan. O kung ano, mga alak yan galing siguro sa ibang bansa. At nung nalaman ko, mga kapatid, ay tinigil ko ng isuot yun, ginawa ko na siyang basahan, at dumalangin ako ng pagsisisi sa Panginoon. Pero noong wala pa tayo sa pananampalataya, kahit ano-anong sinusuot natin, may mga sungay, di ba? Minsan wala pa nga tayong suot, di ba, mga kapatid? Nakausod tayo ta kalasada. Di ba, mga kapatid? Walang struggle noon. Pero ngayon, sa buhay, mananampalataya, mayroon na tayong nararamdaman. Okay. Na naglalaban, mga kapatid. O noon, walang struggle. Wala noon. Kahit anong pagkain, mga kapatid. Baboy, gulay, isda, pati dugo. Pati dugo. Noon, nag-gima si dinardaraan, di ba? Katay kayo tatanya. Paborito ko di dinardaraan, tapos ada di agsiling-siling nga kwa na. Yung sabaw niya, may kumikintab-kintab na gano'n. Uy, ang sarap noon. Mga kapatid. Noon yun. Pero sa buhay, mananampalataya, hindi lahat na ng pagkain ay dapat nating kakain. Okay? Mga kapatid. Meron na tayong iniingatang spiritual. Okay, na buhay. Sa buhay na ito sa pananampalataya. Okay? Noon, kahit anong salita, pwede nating salitain. Pwede tayong magsalita ng magagandang bagay noon. At pwede rin tayong magsalita ng mga hindi magaganda. Ang expression nga natin noon, mura di ba mga kapatid? Pag nanalo sa basket, talaga, may mura pa. Okay. Nagkita kayo ng kaibigan mo first time, adda kagayam. Kasama pang mura. Expression na lang yung mura noon. Noon, walang struggle yun, no? Pero ngayon, meron na tayong iniingatan na buhay, spiritual, sa buhay na ito sa pananampalataya. Kaya nga, salamat sa Diyos, ibang-iba talaga
ang buhay sa pananampalataya. Kaya magtaka ka na lang kayo, kung meron kayong relihiyon, ganun pa rin yung buhay mo. Okay lang na magbisyo, okay lang na nagmumura, okay lang nakainin ng lahat, okay lang ang damit, okay lang kahit anong isuot, okay lang kahit, magtaka na kayo. Dahil ang totoo, merong buhay na nauukol sa mananampalataya. Lalong-lalo na kung ang tao ay ipinanganak na muli, si spiritual na pamumuhay, meron tayong iniingatan, mga kapatid. Purihin ang Panginoong Diyos. Okay? So actually, ito ay na-confess ni Apostle Paul. Okay, kinonfess ito ni Apostle Paul. Kaya nga, salamat sa Diyos, ang mga mangangaral ay hindi anghel. Kaya dito nyo makikita, kung anghel ang mangangaral, hindi niya ka tayo maiintindihan ng mga tao. Kaya pag nagtataka kayo, bakit tao ang ginamit ng Diyos na maging mangangaral? Bakit? Yung mga dating istambay, dating makasalanan, dating mga palaboy, dating mga walang direksyon, bakit sila yung ginagamit ng Panginoon na maging mangangaral na kagaya din lang naman nating tao? Madali lang, mga kapatid, ang sagot dyan, dahil mas nauunawaan nila. Dahil tao din sila. Kaya kung anghel ang mangangaral, uutusan na lang tayo ng uutusan, ganitong gawin mo, hindi naman nila nasubukan, mga kapatid. Hindi nila maiintindihan yung may mga anak. Hindi naman sila nagkaanak hindi nila alam. Kaya, salamat sa Diyos, ang mga ngaral na ginamit ng Panginoon ay mga tao, mga kapatid, na siyang may dinanas din, na makikita natin na nakakaunawa din ng ating mga kalagayan. Because in Romans chapter 7, verse 14 ang babasahin na lang natin hanggang 23, ay confession ni Apostle Paul. Yan, mga kapatid. Oras na ba? Okay? Sa kanyang kalagayan, bilang mananampalataya, bilang mangangaral, at bilang isang tao. Okay? So ito yung kinonfess ni Paul, na napaka-special pa naman itong church na sinulatan niya, itong Book of Romans, mga kapatid, dahil sa Book of Romans, ang mga miyembro dyan ay mga Hintil at mga Hudyo. Okay? Kaya sinulatan niya na, actually sabi niya, naiintindihan ko kayo Because this is my confession. I want to unveil something na nasa akin. Na huwag niyong iisipin na kaming mga mangangaral madali lang kasi ang trabaho ninyo, mga pastor Sigaw-sigaw lang kayo dyan. Paturo-turo. Hindi nyo naiintindihan. At ito yung sabi ni Paul, mga kapatid. Sabi niya in Romans chapter 7, verse 14, we know that the law is spiritual, but I am carnal. Ang batas, ang salita ng Panginoon ay spiritual yan, mga kapatid. Amen. Ngunit tayong mga tao ay karnal. Sold under sin. Okay? For what I am doing, I do not understand. Okay? Kaya nga pag tinanong nyo kami, nung may nag-census dito, matagal na, mga kapatid, tinatanong niya ako, sabi, wala pa yata akong asawa, no? Matagal na yun. Bakit po kayo naging pastor? Sabi niya sa akin, sabi ko, itanong ko din yan. Lalo na pag dumadaan tayo sa pagsubok, sabi, Lord, that ako pang napili. Ang dami naman dyan. Marami naman dyan sa mga nanonood na mas qualified kaysa sa akin. Hindi natin alam.
Eh sabi niya, what I am doing, I do not understand. For what I will to do, that I do not practice. Okay? Oo nga naman, hindi ako pinanganak na tinuruan na sa church talaga. Hindi tayo pinanganak spiritually kaagad, mga kapatid. Wala sa atin. Pinanganak spiritual kaagad. Wala, mga kapatid. Wala. Pinanganak tayong karnal, mga kapatid. Pasensya na kayo. Yan po ang totoo. Okay. Na si Paul nga mismo kinukonfess niya sa atin ngayon. Mula pa noon. Sa church na may mga membro ng mga Hudyo, sa church na may mga membro ng mga Hintil. Sabi niya, ako ay karnal, sabi ni Paul. Kaya yung ginagawa ko ito, yung ginagawa natin na ito, mga kapatid, ang hirap ipaliwanag sa mga karnal, sa mga tao. Tayo nga mismo hindi natin napapag-unawa yung ginagawa natin. Diba, mga kapatid? Nagpe-pray tayo sa bahay, pero nagpe-pray tayo pa rin, pupunta pa tayo sa church. May Bible naman tayo, may mga online studies, pero umaatin pa rin tayo sa mga gawain. Mga kapatid, sumusunod tayo, nagsasakripisyo tayo. Ang hirap unawain. Kaya sabi ni Paul, yung ginagawa ko ngayon na paglilingkod sa Diyos, hindi ko ito talaga naiintindihan. At wala, mga kapatid. Okay? Na sa atin na lubos na nakakaunawa sa bagay na ito. Lalo na tayo po ay natututo araw-araw. Sabi niya. Pero sabi niya, yung ayaw kong gawin, yung gusto ng laman, siyang aking nagagawa. That I do, sabi. Kaya mayroong struggle Kaya napakahalaga ng pagdalo sa gawain na kung saan tayo'y mapaalalahanan, matuturuan. Dahil kahit ikaw ay may Espiritu Santo na, tinanggap mo ng Espiritu Santo, mayroong gusto yung Espiritu Santo sa buhay mo at mayroon din yung sarili mo na gusto. Kaya nga may napapahamak na mananampalataya. Kaya nga may nasasaktan na mananampalataya. Kasi may gusto yung spiritual nila, pero sinusunod nila yung gusto ng kanilang laman. Tulungan tayo at kahabagan ng ating Panginoong Diyos. So if then I do that I will not to do, I agree with the law that is good. Actually, ayaw talaga natin noon. Simula pa naman, ayaw natin noon ng Bible study. Okay? Minsan, masigla lang tayong manalangin pag may pagsubok. May kasama pang pagtangis. Okay? Pero pag okay ang lahat, ang hirap manalangin. Mga kapatid, di ba? Mayroon tayong labanan. Ayan. Walang magsasabi dito na, alam mo, lagi akong ginaganahan manalangin. Mga kapatid, sandali lang. Baka ikaw na ay nagsisinungaling. Ang totoo, mayroong lumalaban. Di ba, mga kapatid? Oo, mga kapatid. Nagsasalita ako dito ng katotohanan. Huwag mong sasabihin, alam mo, ganado ako laging mag-worship. Ganado ako laging manalangin. Ganado ako laging makinig at magbasa ng Word of God. Minsan, mga kapatid, bilang pastor po, kagaya ni Paul na nagko-confess, minsan tinutulak natin yung sarili natin na kailangan mong magbasa. Kailangan mong manalangin. Amen. Dahil pag wala ka nang nararamdaman yan, mga kapatid, baka ikaw ay taluluwa na, mga kapatid. No? Habang nandito pa tayo sa laman na ito, ulitin ko, may gusto ito. Okay? Kung hindi ko kayo makumbinsi, ito mismo si Paul na nga
Apostol sa mga hintil na nga mismong nagsasabi. Okay, mga kapatid? Tuloy natin. But now it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. Ang laman na ito, itong tao na ito, kaya kailangan dapat tayo sa gawain, makinig ng salita ng Diyos, kailangan tayong manalangin, kailangan tayong mag-connect sa Diyos sa pagsasambat, pagpupuri, kailangan nating maramdaman ang presensya ng Panginoon, mapuspos muli ng Espiritu Santo dahil ang katawan natin ay merong fallen nature. Magkakasala ang laman. Okay? Kaya kailangan magpasalamat nga tayo sa mga taong nag-iinganyo sa atin na, sige, dumalo tayo, yan, manalangin tayo, mag-ayuno tayo, magpuri tayo, ha? Isik natin ang Holy Ghost. Dahil mga kapatid, amen, yan yung mga bagay na nakapagpapalakas ng espiritual na buhay dahil bilang mananampalataya at taong nasa pananampalataya, meron ka ng espiritual na buhay. Kung ito laging finifeed nating laman, mananalo po ito. Amen. Pero kailangan ng espiritual natin. Mga bagay na ginagawa na aayon sa espiritual na mga bagay, mga kapatid. Purihin ang Panginoong Diyos. Amen. For I know that in me, sabi ni Paul, that is in my flesh, nothing good dwells. Sa ibang translation sabi, there is no good thing that dwells in me. Sa laman, mga kapatid. For to will is present with me, but how to perform what is good, I do not find. Kaya hanggang ngayon, mga kapatid, ang sarap aminin sa Diyos na kung meron tayong nagagawa ngayon ay dahil sa tulong ng Panginoon sa kanyang kabutihan. Amen. Nagagawang mabuti. Noon, niyayabang natin yung nagagawa nating mabuti noon nung wala pa tayo sa Diyos. Niyayabang natin. Pero ngayon, amen, nakakagawa tayo ng mabuti dahil sa Diyos. Amen. There is no good thing that dwells in the flesh. Kaya nga, pag hindi na tayo makapagsimba, hindi na tayo makapanalangin, wala na tayong Word of God, mga kapatid, sa buhay. Nakakatakot. Amen. Hihilahin tayo nito sa kanyang gusto. Wala tayong kalaban-laban. Eh magpasalamat tayo sa mga kapatid, sa mga leaders sa church, sa ating mga pastor, na iniinganyo tayo, dumalo, mga kapatid, dahil may buhay na tayong iniingatan at okay? For the good that I will to do, I do not do. Yan ang confession ng apostol, mga kapatid. But the evil I will not to do, that I practice. Yung gusto niyang gawin na mabuti, minsan ang hirap gawin. Amen. Pero yung ayaw mong gawin, minsan nagagawa mo. Kaya nga kahabagan tayo ng Diyos, kailangan natin ang Panginoon. Kailangan natin ang direksyon ng Panginoon mula sa salita ng Diyos, mula sa Espiritu ng ating Panginoon. Now, if I do what I will not to do, it is no longer I who do it. Kung gumagawa tayo ng mga bagay patungkol sa Panginoon, hindi na tayo yun, mga kapatid. Amen. Kaya nga, glory to God. Glory to God. Amen. We are what we are by the grace of the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. But sin, sabi niya dito, but sin that dwells in me. Yung masama ito, mga kapatid. I find then a law that evil is present with me, the one who wills to do good.
For I delight in the law of God according to the inward man. Yan. Kanina nagsasalita siya sa laman. Okay, yan. Ito ang paliwanag natin dito. Na bilang tao, nagsasalita siya sa laman, pag gagawa ko ng mga bagay patungkol sa Diyos, mga bagay na mabuti, ang hirap, hindi ko kaya. Pero yung ayaw kong gawin na masama, nagagawa ko dahil yan sa ating pagkatao. Kaya nga salamat pag tayo na born again na, may spiritual na tayong pagkatao, mga kapatid. Dito sa verse, mga kapatid, 22, sabi niya, For I delight in the law of God according to the inward man. Ayan, salamat sa Diyos. Kung ikaw ay merong spirito ng Panginoon, ikaw ay pinanganak muli, mga kapatid, sa spiritual. Meron ka ng inward man na yan yung gustong-gusto sa lahat ng bagay patungkol sa spiritual. Amen. Hindi laman ang may gusto ng panalangin, yung pagkatao nating spiritual. Hindi laman ang gustong maglingkod sa Panginoon, kagaya ng paliwanag natin kanina. Ayaw niya yan, mga kapatid. Ang gustong gawin ng laman ay mga bagay na naaayon, mga kapatid, sa gusto ng laman. Lalong-lalo na ang kasamaan. Pero ang ating inward man, mga kapatid, salamat sa Diyos, ito yung gustong dumalo sa gawain. Ito yung gustong manalangin kalagi. Ito yung gusto, mga kapatid, na nagtutulak sa atin na kahit papano, bago tayo matulog, magbasa tayo ng bersikulo. Mga kapatid, alalahanin ang kabutihan ng Diyos, mga kapatid. Yan yung nagtutulak sa atin. Hindi na tayo, mga kapatid. Hindi na. Dahil sa ating sarili, iba talaga ang gusto ng tao. Ngunit salamat sa Diyos. Sa buhay pananampalataya, meron pa tayong inward man o spiritual, mga kapatid, sa atin. Salamat sa Panginoon. But I see another law in my members, warring against the law of my mind. Ayan, mayroong labanan sa buhay pananampalataya. Okay? Lagi yan. Hindi yan paggising yan. Alam mo na lahat yung gagawin mo, hindi. Bago mo isuot, bago mo kainin, bago mo salitain, mga kapatid, tinitignan mo muna yung maigi. Amen. Kung yan ba ay ayon sa buhay pananampalataya, mga kapatid. Mayroong labanan sa isipan. And bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. Kaya nga nakakatakot na mawala tayo ang presensya natin sa gawain sa Panginoon. Walang magpapaalala na sa atin, mga kapatid, na meron tayong spiritual na buhay na kailangang palaguin, alagaan, panatilihin sa pananampalataya. Purihin ng Panginoon. Sinabi yan ng Panginoong Hesus, mga kapatid. Amen. Sa Garden of Gethsemane, nung sila ay mananalangin, sa Matthew chapter 26, verse 41. Sabi niya, mga kapatid, watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Ang spiritual, mga kapatid, kaya i-check natin, sabi ng teksto natin, examine yourselves if you are still in the faith. Ano ba ang reaction mo pag sinabing meron tayong Bible study? Ano bang nararamdaman mo pag sinabing manalangin tayo? Anong nararamdaman mo kung sinabing magpuri tayo sa Diyos, mga kapatid? I-check natin. I-check natin. Dahil ang spiritual willing yan. Mga kapatid, willing yan. Kaya kung dati lagi kang ginaganahan, darating yung time na bakit parang ayaw mo? Ayan. Yun na yung tamang panahon na lalo dapat tayo magpuri. Alam mo kung kailan dapat tayo magpuri? Kung pakiramdam mo ayaw mo magpuri. Alam mo kung kailan ang tamang pananalangin? Kung kailan ka dapat manalangin? Kung pakiramdam mo ayaw mong manalangin. Alam mo kung kailan ka dapat lumapit sa Diyos? Kung pakiramdam mo ayaw mong lumapit sa Diyos. Yan yung mga tamang panahon. Dahil meron na tayong buhay, mga kapatid, bilang mananampalataya. Na buhay na ito ay spiritual na pamumuhay din. Amen. Purihin ng Panginoon. Sa ating pagtatapos,
Ito yung teksto natin, mga kapatid. Examine yourselves as to whether you are in the faith. Test yourselves. Okay? May mga pagkakataon na sinusubukan namin kayo, nagtatanong kami sa mga kapatiran. Pero kayo mismo ay merong gampanin na subukin ang inyong sarili. Are you still enjoying in the presence of the Lord? Hindi ka ba naiinggit pag may napupuspos ikaw? Parang wala na. Relax na relax, mga kapatid. No? Nagkakapuspusan na lahat eh. Ikaw, relax na relax, mga kapatid. Examine yourself. Ikaw na mismo. Ikaw na mismo. At pag naramdaman mo yun, humingi ka ng gabay, humingi ka ng tulong, lumapit ka, mga kapatid. Sa iyong pastor, lumapit tayo, mga kapatid, sa mga leaders sa church. Lumapit tayo sa Panginoon. Amen. Dahil nakakatakot na mawala sa pananampalataya. Dahil pag wala ka na sa pananampalataya, wala na sa iyo si Kristo, you are reprobate. Nakakatakot, mga kapatid. Kaya nga, kailangang examinin natin ang sarili natin. Okay? From now on, evaluate natin bago tayo matulog yung ginawa natin. Kung nakagawa tayo ng mali, at least bago tayo matulog, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Ayusin natin, mga kapatid, because we need to stay in the faith. Wala nang pag-asa paglalabas tayo sa pananampalataya. Amen. Manatili tayo sa pananampalataya na kung saan sumasa atin ang Panginoong Jesucristo. Amen. Ayaw nating mabuhay labas sa pananampalataya. Eh, lagi nating i-check. Kung meron tayo sanang stethoscope. Yan. Nag-i-enjoy pa ba ako sa fellowship? Ano ang reaction ko? Sa mga bagay spiritual. Ano ang reaction ko sa church activities? Amen. Oh, may the Lord help us, mga kapatid. Amen. Ang pag-asa natin, hallelujah, ay ang bagay na makakapagbigay ng kaluguran sa Panginoon. And that is to live in the faith. Wala nang iba, mga kapatid. Hallelujah. Manatili tayo sa pananampalataya. Manatili tayo sa gawain na kung saan nakakarinig tayo ng paalala, pagtuturo, pagsaway, pagsansala, kalakasan sa presensya ng Panginoon, comfort sa presensya ng Panginoon, mga kapatid, panalangin ng mga kapatid sa atin, amen, pangangaral, pagtuturo, marami pa, mga kapatid, bendisyon sa Espiritu Santo na magpapalakas sa ating espiritual, magpapatibay sa ating pananampalataya upang manatili tayong matatag na tatayo sa pananampalataya. Purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Amen. Meron ka ng trabaho ngayon. Examine yourself. Yes. Huwag mo nang hintayin na sabihin sa'yo, kapatid, naliligaw ka na yata. May magsasabi sa'yo, kapatid, iba na yata ang landas mo. Dapat mismo sa sarili natin, meron, sandali, bakit iba na yata itong pinupuntahan ko? Ba't iba na yata itong kinagigiliwan ko? Ba't iba na yata itong kinagugustuhan? Tulungan tayo ng Diyos. Let us examine ourselves. Because merong buhay sa pananampalataya. At ikaw na ay nabubuhay sa buhay pananampalataya. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon, sa buhay pananampalataya. Kasama natin ang Panginoon. Sabi ng teksto natin sa 2 Corinthians 13. Amen. As long as we are in the faith, Jesus Christ is in us. And if Jesus Christ is in us, mga kapatid, amen. Hallelujah. Kaya tayong tulungan ng ating Panginoong Jesucristo. Ano man ang ating suliranin, ano man ang ating pangangailangan. Amen.
Tiyak na ang Diyos, ang ating Panginoon, ay matutulungan tayo kung tayo'y mananatili sa pananampalataya. Amen. God bless you mga kapatid. Sumahati ng biyaya ng Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Praise God. Tayo manalangin panandalian sa pagtatapos, mga kapatid. Praise God. Oh, hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin at sinasamba. Kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, na kami dinako mo sa buhay, pananampalataya, bilang isang mananampalataya. Maraming salamat na ngayon ay nakikita namin ang aming sarili, Panginoon. Na tunay nga sa sarili namin ay wala kaming magagawa. Kung hindi, O Diyos, sa tulong at biyaya mo, O Diyos, kami aasa at alam namin na lagi na, Panginoon, na may tagumpay at hindi mo kami pababayaan. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, hallelujah, bilang mananampalataya sa tulong ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. O Lord, hallelujah, kung may nalilis ng landas, Lord, tulungan mo kami na magbigay ng paalala sa mga kapatid, Panginoon, upang hindi na kami mailayo, Panginoong Diyos, at malinlang ng kaaway. Paalalahanan mo kami, Panginoon, Lord, hallelujah, sa mga bagay na kung saan maililigaw kami ng aming sarili o mahihikayat kami ng ibang, hallelujah, instrumento ng kaaway, Panginoon. Lord, bigyan mo kami, Panginoong Diyos, ng pakiramdam, Panginoon, sa Espiritu. Lord God, na magbibigay ng alarma sa amin, Panginoon, upang manumbalik kami, Panginoong Diyos, at sumandal sa presensya mo. Dahil sa presensya mo, Lord, hallelujah, maaayos ang lahat, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, na manatili sa pananampalataya, Lord. Dalangin ko na nawang mawala sa pananampalataya. Oh Jesus, there is only one Lord and one faith, oh God. Hallelujah. Panatilihin mo kami sa pananampalatayang ito, na kung saan naririnig ka namin, na kung saan nakakasama ka namin, na kung saan nararamdaman ka namin, na kung saan nakikita namin ang pagkilos mo sa aming mga buhay, ang pagkatagpo mo sa aming mga pangangailangan, at Lord God, hallelujah, hayagang iyong kapangyarihan sa buhay pananampalataya. Salamat, Panginoon, ingatan mo nawang bawat isa, O Diyos, I pray, na manatili anumang gawa ng kaaway, O Diyos, so Lord God, tulungan mo sila, Lord, deliver them, Lord God, na sila'y manatili, Lord, sa pananampalataya, Lord God, na nagmumula sa iyo. Salamat sa gabing ito, Lord Jesus. Thank you, Lord, O God. I-bless mo ang bawat isa, Panginoon. Tugunan mo ang pangailangan ng iyong mga anak. Ayon sa pananampalataya ay tatanggapin namin, Lord God, hallelujah, ang mga bagay, Lord God, na pinaniniwalaan namin sa iyo. Ayon sa iyong pangako, ayon sa iyong salita, Panginoon. Ang bendisyon, Lord God, ang kagalingan, ang pagpapala, ay igawad mo, Panginoon, sa iyong mga anak. Purihin ka, sambahin ka, Lord. Bless your church, O Lord. Bless your people, Lord. Hallelujah. Edify the body of Christ, Jesus. And be thou glorified, Jesus. Glory, glory to you. Purihin ka, Lord, sambahin. Kung aming dalangin namin sa pangalan mo, O Amang Banal, Panginoong Jesucristo. Praise the name. Glory to God, mga kapatid. Amen. Praise God. Sumahati ng bendisyon ng Panginoon. Manatili tayo sa paglilingkod. Magkita-kita tayo sa mga gawain, mga kapatid. Amen. God bless everyone. Amen. Praise the name of the Lord. Glory to God. Praise God. Let us enjoy in the faith, mga kapatid. Enjoy natin ang buhay. Wala nang madali sa mundong ito. Amen. Enjoy natin ang buhay natin sa pananampalataya. God bless you. Praise God.